Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! 4:58 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, Wednesday morning at napansin niyo po ba na medyo mas mahaba na ang gabi ngayon dahil kumpara po sa oras ng araw, no? Dahil kahapon, nangyari po ang autumnal equinox. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw ay mararanasan na nga po natin ang mas mahabang oras ng gabi kumpara sa araw. Kaya naman kahit medyo madilim-dilim pa sa labas, abay bumangon na po tayo para maaga tayo makapaghanda. At tutok na rin dito sa Panahon TV para umaga pa lang, alam mo na ang lagay ng panahon. Ito po ang Panahon TV live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung kayo po ay online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. At ngayong umaga, ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Bago po tayo magsimula sa ating ulat panahon, narito muna ang update kaugnay sa Bagyong Mario mula po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. As of September 23 report, umabot na sa higit 200,000 pamilya o katumbas ng higit sa 1 milyong residente ang naapektuhan ng Bagyong Mario. Nasa 16 naman ang bilang ng nasawi habang 16 din ang lubhang nasugatan at 4 naman ang nawawala. Nagdulot rin si Bagyong Mario ng 19 na insidente ng landslide sa Region 1 at Region 4A. Samantala, nagdulot din ng pinsala sa maritime industry dito po sa NCR. At sa higit 900 million na ang halaga ng nasira sa infrastruktura, ganun din po sa agrikultura sa Region 1, 3, CAR at NCR. Umabot naman po sa 61 roads and 6 bridges ang hindi pa rin madaanan sa Region 1, 2, 3, 4A, 5, 7, CAR at NCR. Higit naman sa 23 million ang cost of assistance mula sa DSWD, DOH at LGU para sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Mario. At para naman po sa ating astronomical data, simulan po natin yan sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin, yan ay mamayang 5:45 ng umaga at ang sunset po natin 5:51 ng hapon. Samantala, para po sa ating moonrise, ang moonrise natin 5:31 ng umaga at ang moonset po natin 7:49 ng gabi. At yan po ay merong 0% illumination. Para po sa ating phase of the moon, nasa panibagong cycle na ang buwan na tinatawag bilang new moon. Hindi ito ganon ka-visible sa kalangitan dahilan sa bahagi o yung bahagi na nakaharap sa atin ay hindi po naaabot ng sinag ng araw. Samantala, ang kabilang bahagi naman po nito ang siyang fully illuminated kung saan yun naman pong nakaharap sa araw. At silipin naman po natin ang tidal prediction along Manila Bay, hatid po sa atin ng NAMRIA. Ang high tide po natin, 0.90 meters at mamaya po yung 10:12 ng umaga habang ang low tide naman po natin ay merong 0.28 meters at yan po ay mamayang 4:35 ng hapon. Simula pa lamang yan at magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang paalala.